Si Leslie Sue Goldstein, na mas kilala sa kanyang stage name bilang Leslie Gore, ay isang sikat na Amerikanang mang-aawit at manunulat ng kanta. Siya ay ipinanganak noong May 2, 1946 sa New York City, USA. Ang kanyang mga magulang ay sina Leo Goldstein at Ronnie Gore. Ang kanyang ama ay ang may-ari ng Peter Pan, isang tagagawa ng swimwear at damit panloob ng mga bata, at kalaunan ay naging isang nangungunang ahente ng paglilisensya ng tatak sa industriya ng damit. Lumaki siya sa Tenafly, New Jersey, at nag-aral sa Dwight School for Girls, sa kalapit na Englewood. Nag-aral din siya sa Sarah Lawrence College. Ang buhay ni Leslie Gore ay puno ng musika at tagumpay. Dahil siya ay lumaki sa isang pamilyang mahilig sa musika, bata pa lamang si Leslie Gore ay maaga siyang nahasa upang ilabas ang natatagaw niyang talento nang isa siya sa mga batang mapasama sa radio commercials. Noong 1963, siya ay nabigyan ng pagkakataon na makapirma ng kontrata sa Mercury Records. Lumabas ang kanyang debut single na It's My Party na agad naging isang malaking hit. Sinundan naman ito agad ng kanyang iba pang mga sikat na kanta, tulad ng Judy's Turn to Cry, She's a Fool, at You Don't Own Me. Mas lalong namayagpag ang kasikatan ni Leslie Gore noong dekada 60 bilang isang teen idol. Ngunit, sa gitna ng kanyang tagumpay sa larangan ng musika, may iba't ibang mga isyong personal na kinaharap siya. Ibinahagi niya na noong bata pa siya ay naranasan niyang maabuso ng mga tao sa industriya ng musika. Ngunit hindi siya nagpaapekto at nagpatuloy sa kanyang pangarap na tagumpay. Sa kalaunan, nagpasya si Leslie Gore na mag-aral ng sinaunang kasaysayan sa Sarah Lawrence College. Siya ay nagbago at lumaban para sa karapatan ng mga kababaihan at mga karapatang sibil noong panahong iyon. Mas nakilala siya ng husto nang ilabas niya ang kanyang kantang You Don't Own Me, na talaga namang tumabo sa merkado at naging isang himno sa feminist movement. You don't own me. I'm not just. Ngunit, noong February 16, 2015, ang buhay ni Leslie Gore ay nagtapos sa isang malungkot na pangyayari. Sa edad na 68, siya ay namatay dahil sa kanser sa baga. Ang balita ng kanyang kamatayan ay humantong sa malaking kalungkutan sa industriya ng musika. Kahit wala na siya, ang musika ni Leslie Gore ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at nagpapaalala sa mga tao tungkol sa kanyang mga natatanging talento. Ang kanyang mga kanta at mga mensahe ay patuloy na pumupukaw sa mga puso ng mga tagapakinig sa buong mundo. You don't own